I'm back in my farm. This was yung parang bamboo na structure that we built. So because during the time walang magawa yung mga workers, so I asked them to build something entirely using yung mga bamboos dito sa loob ng farm. The idea nito quite abstract. Sa taas kasi nito hindi unfinished to eh. This is supposed to be yung parang ark, no? Parang ark ni Noah na nakapatong diyan. Still work in progress, but I'm planning to complete this siguro, no? I-reinforce with some steel structures para matibay. Then this one, ito yung we designated as a parang library, aircon, but sira yung roofing because we use yung bamboo. So ngayon we decided na gawing long span na to, pang enhance ng mga bamboo. Yeah, kan tayo. Nakalak ang gate kasi paabot si Kwan ha. Wala ba yung dire? Wala na nagkakalat-kalat ng mga halas, panagsa? Naagyapon? Ha? Pwede na cobra katong isa? Katong isang klase? Oo. Ito. This one. Inside the property. Pagpatanggal ng mga lamok. Then another structure due for repair here. Yan, medyo hindi pa tapos. Tapusin natin yan this year. These are giant bamboos. Medyo stunted na siya. Galing Lake Cebu. So, nag-breeding ako dito. Yan. Then this one, this is not swimming pool. Swimming pool ng mga bamboos to na i-harvest. Ginawa ko na rin dito dati. Ayun, you see yung sa malayo, these are mga old bamboos na nilinya ko. Ayan o, marami na siya. Enhance lang to. Okay, ito yung sabi kong pool. Dito natin i-dip yung mga newly harvested bamboos pagkatapos i-treat. I-treat tapos ibilad. Okay, ito yung tinik bamboo, the most resilient here sa init. So, ito yung mga tip ko for Gensan kung gusto natin na medyo resilient kahit na yung sobrang daming tubig o so kulang yung tubig, no? Even in this under yung conditions na kulang yung tubig, itong tinik bamboo is very resilient.